bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikakwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng matagal na palang inggitera ang BFF ko. Hanggang sa ginaya niya, pati ang wedding proposal ko. Bago tayo magsimula, isang bagay lang. Kung nabasa mo na dati itong klase ng kwento, alam mo na minsan, ang pinakamalalim na sugat, hindi galing sa kaaway mo. Galing ito sa taong akala mo mahal ka. Sa taong tinawag mong kapatid, kahit hindi ka dugo. Ito ang kwento ko. 31 years old ako ngayon. May matatag na trabaho, may sarili ng pamilya na binubuo. At sa lahat ng bagay na pinagdaanan ko, isa lang ang paulit-ulit kong iniisip. Paano naging ganito? Paano naging ganito ang kaibigang inalagaan ko, parang sarili kong kapatid? Sundan niyo ako sa kwentong ito. Sasabihin ko sa inyo lahat, mula umpisa, para maintindihan niyo kung bakit sa huli. Hindi ko na alam kung ano pa ang tamang gawin. Magsisimula tayo sa college. Only child ako. Ibig sabihin, lumaki akong walang kapatid na kalaro, walang kapatid na kaaway, walang kapatid na kasabay sa lahat ng bagay. Kaya nung nagsimula akong mag-aral sa universidad at doon ko siya nakilala, parang may nabuksan sa akin na hindi ko alam na kailangan ko pala. Siya ang naging parang kapatid kong hindi ko kadugo. Magkaklase kami noong first year. Magkatabi ang upuan namin dahil magkasulod ang apelyido namin. At mula sa simpleng, pwede bang makihiram ng ballpen, naging magkasama na kami sa lahat. Sabay kaming kumakain sa cafeteria, sabay kaming gumagawa ng project, sabay kaming umuuwi kahit magkalayo ang bahay namin dahil ayaw niyang mag-isa akong sumakay ng jeep papuntang terminal. Sa umpisa, ang ganda ng feeling nun. Parang finally, may kasama na ako. May taong hindi ko kailangang ipaliwanag kung bakit ako malungkot. Kasi alam na niya. May taong sasabay sa akin sa lahat. Pero dito nagsimula ang lahat. Dahil only child ako, at dahil medyo maluwag naman ang buhay namin noon, mahilig akong bumili ng mga bagay-bagay. Damit bag, sapatos, kahit anong maliit na accessory. At dahil mahal na mahal ko siya bilang kaibigan, tuwing may binibili akong bago, hindi ko na naiisip na para lang sa akin ito. Palagi kong sinasabi kay mama, "Ma, pabili nga ng dalawa nun." Kahit anong item, bag man yun, damit, sapatos. Dalawa. Isa para sa akin, isa para sa kanya. Naalala ko pa noong college graduation namin. Bumili ako ng parehong sapatos, parehong accessories, at pinabuhat ko pa sa magulang ko ang ekstra na gastos. Dahil gusto kong pareho kaming maganda sa litrato. Wala akong hinihinging kapalit. Genuine yun. Ganun talaga ako noon. At siguro hanggang ngayon, kapag mahal ko ang tao, gusto kong ibigay ang lahat. Pero ang hindi ko namalayan, habang tumatagal, hindi na lang siya natutuwa sa mga bagay na binibigay ko. Nagsimula siyang gumaya, kahit hindi ko na siya binibigyan. Nung college pa lang, hindi ko masyadong napansin. Bata pa kasi ako noon at akala ko normal lang na parehong estilo dahil magkasama kami palagi. Pero nung graduate na kami, doon ko unti-unting napansin ang pattern. Both kami active sa social media noon. Karaniwan lang naman yun, lahat naman tayo. Nagpo-post ng OOTD, ng bagong bag, ng biyahe.
Pero may kakaiba akong napansin sa kanya. Kapag may nakita siyang suot ko, halimbawa isang damit, hindi lang niya ito ginagaya. Pinibili niya ang mas mahal na bersyon. Kung ordinary brand lang ang sakin, siya, kukuha ng designer o kaya class A na kopya na mukhang original. At ang pinaka nakakaasar, hindi lang niya binibili yon para gamitin niya lang. Iaantabay pa niya kung kailan ko ito ipopost. At siya ang unang magpo-post bago ako. Kaya paulit-ulit, may mga kaibigan kaming magkomento sa akin. Ang cute naman, parang si ganyan pala na una. Naiisip niyo ba yon? Ako ang unang bumili, ako ang unang gumamit, pero dahil siya ang unang nag-post, ako pa yung tinuring na gumagaya. Sa umpisa, sinusubukan kong maging maunawain. Sinasabi ko sa sarili ko, baka coincidence lang. Baka magkatulad lang talaga kami ng taste. Pero kapag paulit-ulit na itong nangyayari, sa bawat bagay, sa bawat item, mula sa maliit na accessory hanggang sa malalaking gastos, hindi na yun coincidence. Pattern na yun. At ang pinaka nakakapagod, hindi ko siya masisisi ng harapan. Dahil kung sasabihin ko, bakit mo ginagaya lahat ng sakin? Ang isasagot niya lagi, ang landi mo naman. Bawal ba magkatulad kami ng taste? BFF naman tayo eh. Kaya natatahimik na lang ako. Kasi paano mo nga naman ipapaliwanag na hindi lang tungkol sa taste ang usapan? Tungkol na ito sa pattern ng pagsunod-sunod, pagkuha ng credit, at unti-unting pagbura sa akin sa sarili kong buhay. Ngayon, dito papasok ang bahagi kung saan nagsimulang lumala ang lahat. Nung nagkaroon na ako ng boyfriend. Naalala ko pa yung feeling ko noon. Excited ako kasi finally, may taong exclusive sa akin. May relasyon akong hindi ko kailangang ibahagi kahit kanino. Pero hindi ako nagtagal sa ganong pananaw dahil kahit dito, hindi rin siya natigil. Sa simula pa lang ng relasyon namin ng boyfriend ko, laging may paraan siyang maisama sa lahat. Kung magde-date kami, gusto niyang sumama. Sa umpisa, tinatanggap ko pa. Kasi BFF ko naman siya. Iniisip kong normal lang siguro na gustong makasama sa mga bagong bagay sa buhay ko. Pero unti-unti, napansin ko, hindi lang niya gustong sumama para lang makihalubilo. May kasamang kakaibang inggit ang tingin niya sa amin ng boyfriend ko. Lalo na sa mga sandaling masaya kami. Kaya isang punto, napagdesisyunan kong medyo umiwas na ako sa kanya. Hindi ko na siya laging inaanyayahan sa mga date namin. Hindi ko na rin siya laging sinasabihan kung saan kami pupunta. Sinubukan kong bigyan ng espasyo ang relasyon ko. Pero hindi siya sumuko doon. Palagi pa rin siyang may paraan para malaman kung saan kami magdi-date. At biglang lalabas na, ay, doon din pala kami. Magkita-kita na lang tayo. Naalala ko minsan, ni hindi niya na inaabisuhan, biglang darating sa lugar kung saan kami ni boyfriend. Tapos magkukunyaring coincidence lang. Sa umpisa, pinagpasensyahan ko pa. Sinabi ko sa sarili ko, baka nangungulila lang siya dahil wala pa siyang boyfriend. Siguro mag-iiba rin ang ugali niya pag nagka-partner na siya. At tama nga, sa wakas, nagka-boyfriend din siya. Akala ko, dito na matatapos ang pattern. Akala ko, dahil may sarili na siyang relasyon, hindi na niya kailangang isali ang sarili niya sa amin ng boyfriend ko. Pero mali ako. Sa halip na tumigil, mas lumala pa. Ngayon, hindi lang siya ang gustong sumama. Ang buong relasyon niya, pati ang boyfriend niya, gusto na ring maging kasama sa lahat. Palagi niyang sinasabi, "Uy, doon din kami magde-date. Sabay na tayo, double date." At kahit ilang beses ko itong tinanggihan ng mahinahon, palagi niya itong ipinipilit. Hanggang sa naisip ko, mas madali nang pumayag kaysa makipagtalo pa. Kaya may sandaling, nagkasundo na lang talaga kami na magde-double date. Sa umpisa parang okay lang, masaya pa nga,
Apat kami magkakasama. Pero unti-unti, doon ko lalong napansin. Hindi lang mga gamit ang ginagaya niya sa akin. Kahit ang mga bagay na ginagawa ni boyfriend ko para sa akin, ginagawa rin niya para gayahin. At dito darating ang isang pangyayari na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan. Isang gabi, munsari namin ng boyfriend ko. Bumili siya ng napakalaking bouquet ng bulaklak para sa akin. Grabe, hindi ko inaasahan yon. Kasi hindi naman kami pala sorpresa noon. Simple lang kami. Pero dinala niya sa akin ang bouquet na yon. Nakitang-kita mo agad kung gaano siya kagastos. Ipinost ko yon dahil syempre, natutuwa ako. Isang taong nagmamahal sa akin, nagpapakita ng effort. Wala akong masamang hangarin doon. Pero pagkalipas lang ng ilang oras, nalaman ko na bumili rin ang BFF ko ng parehong klase ng bulaklak. Hindi galing sa boyfriend niya yon. Sarili niyang pera ang ginamit niya para bilhin ang parehong uri ng bulaklak para sa kanyang sarili. At ang pinaka nakakagulat, ordinary araw lang ang araw na yon para sa kanila. Walang anniversary, walang special occasion. Basta gusto lang niyang magkaroon din ng litrato ng parehong bouquet kahit binili niya na lang mismo para sa sarili niya. Nung nakita ko yon, doon ko unang naramdaman ang tunay na antas ng pagkainggitera niya. Hindi na ito tungkol sa damit o bag. Ginagaya na niya ang mga sandali. Ginagaya na niya ang mga bagay na ginagawa para sa akin ng taong nagmamahal sa akin. At sa puntong yon, doon ko naramdaman, hindi na ito simpleng magkatulad lang kami ng taste. Ito na, tunay na obsessive na pattern ng pagsunod-sunod hanggang sa mga pinaka-personal na bahagi ng buhay ko. Kaya nagdesisyon ako. Nag-low contact ako sa kanya. Hindi ko na siya kinakausap ng madalas. Hindi na rin ako sumasama sa mga imbitasyon niya. Hindi ko naman siya biglang binlock o ginawa ng malaking eksena. Ayaw ko kasing may drama. Kaya tahimik ko na lang siyang inilayo sa buhay ko. Sa loob ko, akala ko dun na matatapos ang lahat. Akala ko, kung hindi ko na siya kasama, kung hindi na niya makikita kung ano ang buhay ko, matitigil na rin ang pagsunod-sunod niya sa akin. Pero mali talaga ako. Dahil kahit gaano man kalayo ang ipinagitna ko sa amin, may isang taong laging nakaalam kung ano ang nangyayari sa buhay ko. Isang taong hindi ko inaasang magiging susi sa pagbubukas ng mata ko sa totoong ugali ng BFF ko. At ito ang bahagi ng kwento kung saan nagsimula ang pinakamalaking pagtataksil na hindi ko akalain. Dahil mga ilang buwan pagkatapos noon, may plano na ang boyfriend ko. Isang plano na dapat sanay ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Plano niyang i-propose sa akin ang kasal. At dahil gusto niyang kumpleto ang mga taong mahal ko sa araw na yon, inimbitahan niya ang mga pinakamalapit sa akin. Kabilang doon, syempre, ang BFF ko. Hindi ko alam noon na sa araw na yon, isang bagay ang mangyayari na magbubukas sa akin ng katotohanang matagal ko nang dapat nakita. At darating ito sa akin, hindi mula sa BFF ko mismo, kundi mula sa isang taong hindi ko inaasahan, ang ate ng boyfriend ko. Sa part 2, malalaman niyo kung ano ang nasaksihan ng ate ng boyfriend ko sa araw ng proposal. Malalaman niyo kung paano nagsimula ang isang serye ng mga pangyayari na hahantong sa isang katotohanan na kahit na yon, hirap pa rin akong tanggapin. Kung dumating ka sa bahaging ito ng kwento, i-drop mo sa comments kung ano sa tingin mo ang gagawin ng BFF sa araw ng proposal. Panuurin niyo ang part 2 para malaman ang buong katotohanan.